Hoy, anong napapansin mo dito sa sinanglaw na to? Wala kang nakikitang laman loob, no? Puro karne ng baka, pwede pala yun? Oo naman, madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Ito, tamang-tama to sa mga hindi trip, no, yung laman loob ng baka. Ito, hindi tayo gagamit ng laman loob dito sa ating sinanglaw. Purong karne lamang, no. Medyo na-discover ko to nung nagluto ako ng sinanglaw. Hinaluan ko ng karne ng baka at nasarapan ako. So, naisip ko, okay, ba't di natin subukan na puro karne lang ng baka? So, ayan, nagisa lang ako dito ng bawang, sibuyas, at luya. Gusto ko talab na talab yung luya, no? Kaya medyo marami yung luya. Yan, igisa din natin ang ating karne ng baka hanggang sa mag-iba yung kanyang kulay. Hindi na kulay pula or pink. And then, season natin yan ng asin at paminta. Ayan. Maglalagay din tayo dyan ng patis. Yan ang ating pampalasa. Alright. Ito rin, naglagay din tayo ng beef cube, no? Kasi sabaw to. Para talagang malinam namang ating sabaw. Mix lang natin mabuti, tapos takpan natin sa mahinang apoy 8 minutes. Yan, isasangkutsa lang natin siya, no? Para lang, ayan, no, mag-marry yung mga lasa nila at mapansin nyo, nagkatas na lalo ang ating karne ng baka. Ayan, maglalagay na tayo dyan ng tubig kasi tapos na tayo magsangkutsa, tayo ay magpapalambot na. Yan, papalambutin natin yan. Bali baka yan, matagal. Sa akin, no, inabot ako ng 1.5 oras. Kung ayaw nyo naman, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Ayan, tinatanggal ko lang yung mga scum na lumutang. Kung gusto nyo na hindi magtanggal ng ganyan, pwede naman, no? Pakuluan nyo muna yung baka, yung karne ng baka, bago nyo igisa. Ayan, kung ayaw nyo, kung hassle sa inyo magtanggal ng scum. Pero yan, pakuluan na natin yan hanggang sa lumambot. Tulad nga ng sabi ko, inabot ako dito ng 1.5 oras. Or kung gusto nyo mas malambot pa, mas matagal. Or ayaw nyong maghintay, gumamit kayo ng pressure cooker. Ganun lang kasimple ang ating buhay. Alright, malambot na yung ating baka pagkatapos ng 1.5 oras. Ayan, mapapansin nyo, medyo kumunti yung sabaw dahil nga ang tagal natin pinakuluan. Magdadagdag lang ako kasi ang sarap ng sabaw nito. Promise. Ayan, maglalagay ako ng tanglad. Optional lang yan. Pero kung meron kayo, lagyan nyo at ang dahon na panigang. Alright, tatakpan lang natin ulit yan. 10 minutes, ma-infuse lang yung lasa at aroma nitong ating bagong mga ingredient na nilagay. Okay, nagamit na. Tapos na ang purpose ng tanglad, kaya tinanggal na natin. Lumasa at umamoy na siya sa ating sabaw. Patapos na tayo. Basically, tapos na tayo. Maglagay lang tayo ng dahon ng sibuyas para mas mabango. Ayan. And then, tikman nyo, no? Tikman nyo, i-adjust nyo kung anong lasa. Tapos, pag okay na yung lasa, naglagay ako dyan ng kalamansi, 1 dosena, katas ng kalamansi. Optional, naglagay ako ng yung pinagpigaan ng kalamansi kung gusto nyo ng medyo may pait. And now, look at that. Ayan. Pinanguhuli ko talaga yung kalamansi, no? Ayan. Kung gusto nyo may konting pait, yun nga, lagyan nyo ng pinagbalatan ng kalamansi. No? Ayan, no? Medyo tulad siya sa papaitan. Pero hindi siya papaitan kasi wala siyang papait. Ayun. Ako, ang sarap niyan sa kanin. Siyempre naman, alam ko nasa isip nyo, masarap din yan pulutan. 'Di ba? Ako, tapos may maanghang kang sausawan. Grabe, kahit mainit ang panahon, magsasabaw tayo mga Pinoy. Parang kape lang yan. Di ba? Sana nagustuhan nyo to. Maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!